Kamakailan lamang, naging mainit na usapin sa Pilipinas ang tungkol sa presensya ng militar ng Amerika. Sinasabing mas marami pang sundalong Amerikano ang pumipila para madestino rito kumpara sa dati. Kung magkakaroon daw ng panayam, ang karaniwang ratio ng aplikante sa posisyon ay nagsisimula sa 200 sa bawat isang pwesto. Ngunit ang bida natin ngayon ay isang babaeng sundalong Amerikano na walang anumang espesyal na plano ngunit nakapasa para madestino sa Pilipinas. Sa kanyang pagdating, minamaliit niya ang mga bundok ng Pilipinas. Iniisip na tamang-tama lang ito para sa isang magaan na paglalakad. Subalit sa kanyang solong pag-akyat, isang di inaasahang aksidente ang kanyang sinapit. Isang Pilipinong lalaki ang lumapit at mabilis na hinubad ang kanyang pantalon, ngunit hindi siya nakapalag o nakagalaw man lang. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Nang ako'y madestino bilang parte ng US Forces sa Pilipinas at igawad sa akin ang ranggong sergeant, ang unang pagtapak ko sa lupaing ito ay puno ng mga bagay na bago sa aking paningin, ngunit kasabay nito, may kakaiba akong naramdamang pamilyaridad. Ang pangalan ko ay Rachel Stone, 27 taong gulang, mula sa Maine. Ang aking katawan, na maskulado ngunit may tamang hubog, ang dahilan kung bakit lagi akong may kumpiyansang humarap sa tao. Ito ay dahil sa tiwala ko sa aking lakas at kakayahang pisikal. Sa physical fitness test ng US military, palagi akong nasa tuktok at lalo na sa ranger training kahit ang mga kasamahan ko ay nahihirapang makasabay sa akin. Isang linggo pa lang ako sa Pilipinas, habang nagpapatrolya sa base, natanaw ko ang isang bulubundukin sa malayo. Bigla akong nakaramdam ng pagnanais na balang araw ay kailangan kong masakop ang mga bundok na iyon. Ang mga bundok ng Pilipinas na una kong nakita ay mukhang mas mababa at banayad kumpara sa dambuhalang Rocky Mountains ng Amerika. Kung ganito lang, mas mukha itong pamamasyal kaysa sa hiking, sabi ko sa aking sarili. Binalaan ako ng mga senior ko sa base na mapanlin lang ang itsura ng mga bundok sa Pilipinas at mapanganib ang mga ito, ngunit tinawanan ko lang sila. Iba ang mga bundok dito. Rachel, matatarik, at iba sa mga bundok sa Amerika. Kailangan mong mag-ingat, sabi ng isang senior. Huwag po kayong mag-alala. Pangarap kong maging instructor sa mountain warfare training, kaya tiwala ako sa sarili ko, sagot ko. At sa gayon, puno ng kumpiyansa, sa aking unang leave, nagpasya akong umakyat sa isang kalapit na bundok nang walang pag-aalinlangan. Mas madali pa sa inaasahan ko ang unang pag-akyat. Isang maliit na backpack lang ang dala ko. At wala pang isang oras ay narating ko na ang tuktok. Tama nga ang hinala ko. Bulong ko sa sarili. Puno ng pagmamalaki. Ngunit habang pababa, may napansin akong isang kakaibang tanawin. Mga Pilipinong lalaki na mukhang nasa edad 50 na, bitbit ang mga backpack na tila higit pa sa 20 kilo, ay walang hirap na umaakyat at mas mabilis pa sila sa akin. Bakit kailangan ng ganoon kalaking backpack sa ganito kaliit at kababang bundok? Naisip ko, ang bigat po yata ng dala ninyo. Tanong ko, magtatraverse po kasi kami, ilang araw na gamit ito, sagot ng isa sa kanila. Nagulat ako na nakakaintindi at nakakapagsalita sila ng Ingles, pero inisip ko na marahil ay dahil maraming mababang bundok dito, kaya't kahit ang mga may edad na ay kayang maglakad ng ilang araw nang may dalang mabibigat na gamit. Ang lalong nakakuha ng pansin ko ay ang kanilang anyo, kahit na may pasan silang tila bigat ng isang buong military gear, nagagawa pa nilang magkuwentuhan habang umaakyat ng walang kahirap-hirap. Sa bigat ng dala nila at bilis ng kanilang pag-akyat, unti-unti nang nasusundot ang aking ego. Mula noon, tuwing weekend, iba't ibang bundok sa Pilipinas na ang aking binisita. Nagsimula ito bilang pamamasyal, ngunit agad itong naging isang hamon. Sa bawat akyat, mas mahirap na ruta ang aking pinipili at mas mabigat na pabigat ang idinadagdag ko sa aking backpack. Dahil suot ko ang training uniform ng US military, madalas akong tinitingnan ng mga Pilipino na may pagtataka at ang mga tingin na iyon ay lalo pang nag-udyok sa akin. Isang araw, habang paakyat ako sa isang ruta sa Sierra Madre, isang Pilipinong lalaki na mukhang nasa edad 40 ang nauna sa akin at kinausap ako sa Ingles. Taga-US military ka ba? Ang galing mo. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng pagmamalaki at kasabay nito, isang kakatwang kompetisyon. Propesyon ko ito,
Pero bakit parang mas magaling pa sila sa akin? At sa loob ng 5 buwan, dahil sa nasaktang pride, naging abala ako sa paghahanap ng mas matitinding ruta. Nasanay na akong umakyat mag-isa, at ang diwa ko ng pakikipagsapalaran ay lalong lumalago sa bawat araw. Sa susunod na leave, susubukan ko kayang mag-traverse sa Sierra Madre. Iyon ang nasa isip ko nang muli akong mag-isang umakyat ng bundok. Noong araw na iyon, mas makulimlim ang panahon kaysa karaniwan. Nang paakyat na ako sa trail, biglang bumaba ang hamog. Kahit limitado na ang aking nakikita, nagpatuloy pa rin ako. Sanay na ako sa ganitong hamog sa training, sabi ko sa sarili. Puno ng tiwala habang tinatahak ang daan. Nagsimula ang problema habang pababa. Umulan, at naging madulas ang putik na daan. Sa isang bahagi na karaniwan ay madali kong nabababa. Bigla akong nadulas at nawalan ng balanse. Bumagsak ang katawan ko pauna at nagsimula akong gumulong pababa. Sinubukan kong kumapit gamit ang aking mga braso at binti, ngunit hindi sapat ang aking lakas. Pagkatapos ng ilang paggulong habang sumisigaw, sa wakas ay napahinto ako nang mahawakan ko ang ugat ng isang puno. Nang subukan kong bumangon, isang matinding kirot ang bigla kong naramdaman sa aking kaliwang binti. Akala ko noong una ay nasugatan lang ako sa pagkakabagsak. Ngunit nang lumingon ako, nakita ko ang isang kulay abong ahas na may kamandag na gumagapang palayo sa damuhan. Nang makita ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Bagamat tinuruan kami sa basic training kung ano ang gagawin kapag nakagat ng ahas, nablangko ang isip ko sa totoong sitwasyon. Agad kong tiningnan ang bahaging nakagat. 2 maliit na butas ang may bahid ng dugo, at ang balat sa paligid nito ay nagsisimula ng mamula at mamaga. Kalma, Rachel. Hindi ito training. Totoong sitwasyon ito, sabi ko sa sarili, pilit na pinapakalma ang aking isipan. Dali-dali kong hahanapin sana ang first aid kit sa aking backpack, ngunit nawala ito noong gumulong ako. Ganoon din ang aking cellphone. Kinapa ko ang bulsa ng aking BDU at nakahanap ng isang PC, at agad kong itinali ito sa itaas na bahagi ng kagat. Kailangan kong pigilan ang pagkalat ng lason papunta sa puso ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na ang nakalipas mula nang makagat ako, ngunit nagsimula ng mamaga ang buong binti ko. Ang PC na itinali ko bilang tourniquet ay unti-unti nang lumuluwag. Nang umabot na sa tuhod ko ang pamamaga, nagsimula ng sumikip ang laylayan ng aking pantalon. Kung magpapatuloy ito, maaaring maputol ang daloy ng dugo at mas lalo akong mapahamak, naisip ko. Nagsimula na akong kapusin sa hininga. Nanlalabo ang aking paningin at kumikirot ang aking ulo. Lumingalinga ako sa paligid, umaasang may dumaan, ngunit walang katao-tao sa maulang daan sa bundok. Habang unti-unti akong nawawalan ng malay, may narinig akong mga yabag, gamit ang natitirang lakas. Sumigaw ako. Tulong! Huminto ang mga yabag, at pagkatapos ay mabilis na lumapit sa aking direksyon. Mula sa hamog, lumitaw ang anino ng isang lalaki. Saglit siyang natigilan, ngunit agad ding tumakbo palapit sa akin. Puno ng pagkabigla at pag-aalala ang kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Nakagat. Ng ahas. Hirap kong sagot. Nang makita niya ang aking binti, naging seryoso ang kanyang mukha. Bagamat tila nag-alangan siya sandali. Kailangan nating tanggalin ang pantalon mo. Saglit akong nakaramdam ng hiya at pag-iingat. Ngunit ang katawan ko ay hindi na sumusunod sa aking kagustuhan. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang laylayan ng aking pantalon para makita ang kagat. Tinanggal niya ang PC na itinali ko at inayos ito sa itaas ng aking tuhod. Tatawag ako sa 911. Magtiis ka lang sandali, sabi niya sabay kuha ng kanyang cellphone. Sa puntong ito, tuluyan na akong nanghina at hindi ko na kayang umupo ng tuwid. Malayo na ang dating ng kanyang boses sa aking pandinig. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, ngunit ang kalmado niyang kilos ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Habang unti-unti akong nawawalan ng malay, ang huli kong nakita ay ang paglapit niya upang buhatin ako. Anghel ba siya na ipinadala para iligtas ako? Iyon ang huli kong naisip, at tuluyan na akong nawalan ng malay. Ako, na lumaki sa Maine at laging ipinagmamalaki ang aking pisikal na lakas, ay hindi kailanman inakala na malalagay sa panganib ang aking buhay
sa isang bundok sa Pilipinas. Nang magkamalay ako, parang isang bloke ng semento ang bigat ng aking katawan. Pagmulat ko ng mata, malabo ang lahat sa paligid. Doon ko lang napagtanto na nasa isang kama ako sa ospital. Maya-maya, nang luminaw na ang aking paningin, nakita ko ang lalaking tahimik na nakaupo sa tabi ko. Suot pa rin niya ang parehong damit, kaya't mukhang binantayan niya ako buong magdamag. "Gising ka na pala?" sabi niya na may ngiti. "Nasaan ako?" Hirap kong tanong. "Nasa ospital ka. Nakagat ka ng ahas." Mabuti na lang at mabilis ang first aid. Paliwanag niya sa mahinahong boses. Dahan-dahan bumalik ang aking mga alaala. Ang aksidente sa bundok, ang sandaling nakagat ako ng ahas, at ang pagdating niya para iligtas ako. Siya ang aking tagapagligtas, kusang lumabas sa aking bibig ang mga salita ng pasasalamat. "Maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, ako'y, hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Wala yun. Natural lang na magtulungan tayo." Simpleng sagot niya. Pumasok ang doktor sa silid at tiningnan ang aking kalagayan. Mabuti na lang daw at naagapan agad ang lason at malaki na ang ibinaba ng pamamaga ng aking binti. Ngunit naging seryoso ang mukha ng doktor at ang sumunod niyang sinabi ay nagpakilabot sa akin. "Napakaswerte mo. Kung nahuli ka pa ng 30 minuto, kumalat na sana ang lason at maaaring ikinamatay mo." Nang marinig ko ang sinabi ng doktor, napatingin ako sa lalaki. Mapagkumbaba niyang iniwas ang kanyang tingin, ngunit sa sandaling iyon, isang malalim na pasasalamat ang bumuhos sa aking puso. Ipinaliwanag ng doktor ang proseso ng aking paggaling at sinabing kailangan kong manatili sa ospital ng hindi bababa sa 3 araw. Ang problema, bilang isang sundalong Amerikano, wala akong guardian. "Huwag kang mag-alala. Inasikaso ko na ang lahat ng kailangang papeles," sabi niya. Nalaman ko na buong magdamag niyang inayos ang mga papeles bilang guardian ko at tinapos ang lahat ng proseso sa ospital. Bukod pa roon, tiningnan niya ang aking name tag, tinawagan ang aking unit, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Muli akong namangha sa kanyang pagkamaalalahanin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na tila tadhana na walang bakante sa ospital ng base militar. Maraming salamat talaga. Ako nga pala si Rachel Stone. Ano ang pangalan mo? Sa wakas ay naipakilala ko ang aking sarili. "Miguel! Miguel Reyes," maikling sagot niya. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang aming koneksyon. Sa panahon ng aking pananatili sa ospital, araw-araw akong binibisita ni Miguel. Pagkatapos ng kanyang trabaho, dumadaan siya sa gabi para tingnan ang aking kalagayan at minsan ay nagdadala pa ng pagkaing Pilipino. "Baka hindi mo magustuhan ang pagkain sa ospital," sabi niya. Habang iniaabot ang isang lalagyan ng pagkain, siya mismo ang nagluto sa bahay. Dahil sa kanyang kabaitan, unti-unting lumambot ang aking puso. "Lugaw ito. Sabi nila sa Pilipinas, maganda itong kainin kapag may sakit ka," paliwanag niya isang araw. Ang usapan na nagsimula sa simpleng pasasalamat ay unti-unting naging interes sa isa't isa. Si Miguel ay isang ordinaryong empleyado, ngunit hilig niyang umakyat ng bundok tuwing weekend. Noong naaksidente ako, mag-isa rin daw siyang umaakyat. Sa araw ng paglabas ko sa ospital, sinundo ako ng mga kasamahan ko mula sa base, ngunit kasama rin namin si Miguel. Tinulungan niya ako sa aking discharge papers at sa huli, nagpaalam na may bilin na mag-ingat ako. Sa sandaling iyon, isang malakas na damdamin ang pumuno sa akin. Ayokong maghiwalay kami ng ganoon na lang. "Pwede ko bang makuha ang contact number mo?" Lakas loob kong tanong. Tila nagulat si Miguel, ngunit agad ding ngumiti at ibinigay ang kanyang numero. At ganoon kami nagsimulang mag-usap kahit sa labas na ng ospital. Pagkatapos kong bumalik sa base, nagpatuloy ang aming pagmemensahe ni Miguel. Noong una, simpleng pangungumusta lang tungkol sa aking paggaling, ngunit di nagtagal ay naging pang-araw-araw na usapan. Ang kanyang mga mensahe ay laging magalang at puno ng init. Nakakatuwa siyang tingnan kapag pinaghahalo niya ang Tagalog at Ingles. 2 linggo matapos akong makabalik sa serbisyo, inanyayahan ko si Miguel na kumain bilang pasasalamat. Kailangan kong ilibre man lang ng pagkain ang taong nagligtas ng buhay ko, sabi ko, at inanyayahan siya sa isang restaurant malapit sa kampo. Noong gabing iyon,
dumating si Miguel na tila mas pinaghandaan ang kanyang pananamit. Halata ang kaba sa kanya, ngunit hindi nawala ang kalmado niyang ngiti. Habang kumakain, ang aming usapan ay naging mas natural. Unti-unti niyang ikinuwento ang tungkol sa kanyang sarili, at ako naman ay naging tapat tungkol sa aking kabataan sa Maine hanggang sa kung bakit ako pumasok sa militar. Sa totoo lang, noong una kong makita ang mga bundok dito, minamaliit ko sila. Akala ko, madali lang akyatin. Pag-amin ko na may halong hiya. Ngumiti si Miguel at sumagot. Maraming dayuhan ang ganyan ang iniisip. Pero ang mga bundok sa Pilipinas, kahit mukhang banayad, maraming matatarik at mapanganib na lugar. Kaya kapag nakakakita ako ng mga matatandang umaakyat, napapahanga talaga ako, dagdag niya. Mula noon, mas naging madalas ang aming pagkikita. Tuwing weekend, magkasama kaming umaakyat sa mga ligtas na bundok at nag-enjoy sa presensya ng isa't isa. Maraming itinuro sa akin si Miguel tungkol sa mga bundok ng Pilipinas at muli akong humanga sa kanyang kaalaman at lakas. Sa Amerika, paano kayo naghahanda kapag aakyat ng bundok? Tanong niya isang araw. Sa totoo lang, karamihan sa mga bundok sa Amerika ay may maayos na daanan at hindi kasing tarik ng dito sa Pilipinas. Kaya iba rin ang paghahanda, sagot ko. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, hindi namin namalayan na nagkakaroon na kami ng espesyal na pagtingin sa isa't isa. Ngunit kasabay nito, isang praktikal na problema ang bumabagabag sa akin. Isa akong sundalo ng US military, at ayon sa patakaran, kailangan kong bumalik sa Amerika pagkatapos ng 3 taon. Ang katotohanan ito ay unti-unting nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Isang araw, maingat na nagtanong si Miguel, "Kailan ang uwi mo?" Bumigat ang aking dibdib. "Mga 1 taon pa," tapat kong sagot. Nang marinig niya iyon, saglit na lumungkot ang kanyang mukha, ngunit agad ding ibinalik ang dati niyang ngiti. 1 taon pa naman pala. Huwag na nating masyadong problemahin ang hinaharap. Dahil sa positibo niyang pananaw, nagpasya akong huwag na rin mag-alala. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang aking nararamdaman para sa kanya, at ang katotohanang kailangan kong bumalik sa Amerika ay naging isang malaking pasanin. Nagkaroon din ng pagbabago sa loob ng base. Nang malaman ng mga kasamahan ko na mayroon akong Pilipinong boyfriend, iba-iba ang kanilang naging reaksyon. Karamihan ay masaya para sa akin, ngunit may iilan na tila may pagdududa sa relasyon ng isang sundalong Amerikano at isang Pilipino. Ang lalong nakakainis ay ang mga mapanirang salita ng ilang kasamahan kong sundalo tungkol sa mga Pilipinong lalaki. Isang araw, habang nanananghalian sa mess hall, sa kabilang mesa ay may ilang sundalong nagbibiruan tungkol sa mga Pilipinong lalaki. Ang liliit na mga lalaki dito sa Pilipinas, no? Parang mga bata kapag tumabi sa atin, malakas na sabi ng isang sundalo. Masyadong maarte sa porma at pananamit, sabi naman ng isa pa habang tumatawa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, kumulo ang dugo ko. Naalala ko ang mukha ni Miguel at kung gaano siya kalakas at karespetadong tao, mga bagay na hindi alam ng mga taong ito. Sa huli, hindi ko na napigilan at nilapitan ko ang kanilang mesa. Huwag na huwag niyo nang uulitin. Yang mga sinabi niyo, mariin kong sabi. Uy, Rachel, biro lang yon. Huwag mong seryosohin, sagot ng isang sundalo habang tumatawa. Hindi yon biro. Wala kayong alam tungkol sa mga Pilipinong lalaki. Ang boyfriend ko ay mas malakas at mas matapang kaysa sa inyong lahat. Papalakas na ang boses ko. Nang marinig nila ang sinabi ko, lalo pa silang nagtawanan. Talaga? Sige, dalhin mo siya rito minsan. Titingnan namin kung totoo yan. Sa hindi mapigilang galit, hinampas ko ang mesa at sinugod sila. Agad na nauwi sa tulakan ng argumento. At ang ibang mga sundalo ay namagitan para paghiwalayin kami. Sa huli, nai-report ang insidente sa aming superior at nakatanggap ako ng formal na babala. Sergeant Stone, hindi katanggap-tanggap ang pananakit sa kapwa sundalo. Sa susunod na maulit ito, mas mabigat na parusa ang igagawad sa'yo, mahigpit na sabi ng aking commanding officer. Pero ininsulto po nila ang mga Pilipino, sinubukan kong magpaliwanag, ngunit walang nangyari. Noong gabing iyon, ipinagtapat ko kay Miguel ang nangyari. Ayoko sanang sabihin, ngunit gusto kong maging tapat sa kanya.
Matapos kong magkwento, sandaling natahimik si Miguel. Rachel, ayokong napapasok ka sa gulo nang dahil sa akin. Hindi mahalaga ang sinasabi nila, mahinahon niyang sabi. Pero ininsulto ka nila at ang mga kababayan mo. Hindi ko kayang palampasin yon, sagot ko. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay at ngumiti. Sapat na sa akin na ipinaglaban mo ako, pero ayokong nasasaktan ka. Sa kanyang mature na reaksyon, lalo akong nahulog sa kanya. Si Miguel ay hindi lang basta taong nagligtas sa aking buhay. Siya ang pinakamalakas ngunit pinakamabait na taong nakilala ko. Ang kanyang kahinahunan at pangunawa ay malaking aliw para sa akin. Mula noong araw na iyon, isang katiyakan ang nabuo sa aking puso. Ayokong mawala ang taong ito. Sa nalalabing isang taon bago ang aking pag-uwi sa Amerika, hindi ko alam kung saan hahantong ang aming relasyon, ngunit isa lang ang sigurado. Malalim na ang pag-ibig ko kay Miguel at ang damdaming ito ay lalo pang lumalakas sa paglipas ng panahon. Pagkatapos kong makatanggap ng babala, naging kakaiba ang pakiramdam sa base. Nagbago ang tingin sa akin ng mga kasamahan ko, lalo na ng mga sundalong nakaaway ko. Tuwing magkakasalubong kami, binibigyan nila ako ng mapanuksong tingin. Karaniwan, hindi ko ito pinapansin, ngunit dahil tungkol ito kay Miguel, mas apektado ako. Isang tanghali, isang sundalo na nagngangalang Jason ang biglang umupo sa tabi ko. Isa siya sa mga sundalong nakaaway ko. Rachel, napag-isipan namin. Gusto naming makita kung gaano nga ba kagaling yang boyfriend mo. Sabi niya na may makahulugang ngiti. Noong una, akala ko ay isa na namang pang-aasar ang kanyang sinabi. Ngunit seryoso ang kanyang mukha nang magpatuloy siya. Seryoso, kung handa kang makipag-away para sa kanya, siguro may espesyal talaga sa lalaking yon. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang pribadong get-together? Isama mo ang boyfriend mo, mungkahi ni Jason. Nang marinig ko iyon, naghalo ang aking damdamin. Sa isang banda, nagduda ako kung gusto ba talaga nilang makilala si Miguel o gusto lang siyang pagtripan. Ngunit sa kabilang banda, naisip ko na baka ito na ang pagkakataon para maitama ang mga maling akala. Seryoso ba kayong gusto siyang makilala? Hindi para asarin lang? Maingat kong tanong. Sa totoo lang, baka ganoon noong una, pero dahil nagalit ka ng ganoon, naisip namin, baka nga amazing talaga siya. Curiosity lang, sagot ni Jason habang nagkikibit balikat. Pagkatapos mag-isip, ipinaliwanag ko kay Miguel ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, nag-atubili siya noong una, ngunit nang malaman niyang mahalaga ito sa akin, pumayag din siyang makipagkita. Ngunit may isang kondisyon siya. Ayoko sanang masyadong parang military gathering. Mas maganda kung mas relax lang, mahinahon niyang sabi. Iginagalang ko ang kanyang opinyon at nag-set ako ng pagkikita sa isang ordinaryong resto bar sa labas ng base. 4 na kaibigan kong sundalo, kasama si Jason, ang kasama. Sa araw ng pagkikita, dumating si Miguel na mas formal ng kaunti ang pananamit. Halatang kinakabahan siya, ngunit hindi nawala ang kalmado niyang ngiti. Hello! Nice to meet you all. Bati ni Miguel sa matatas na Ingles. Hindi naging masama ang unang impresyon. Mas naging mabait pa sa inaasahan ko ang mga kaibigan ko sa pagtanggap sa kanya. Noong una, may bahagyang katahimikan, ngunit si Miguel ang unang nagsimula ng usapan. Saan kayo galing sa States? Tanong niya. Mula sa tanong na iyon, natural nang dumaloy ang usapan. Malawak ang kaalaman ni Miguel tungkol sa iba't ibang lugar sa Amerika. At nagpakita siya ng interes sa mga hometown ng aking mga kaibigan dahil sa kanyang kalmado at matalinong pakikipag-usap, unti-unting nawala ang pader sa pagitan nila. Habang umiinom, lalong gumanda ang samahan. At doon, naghagis ng isang mapanghamong tanong si Jason. Narinig ko malakas uminom ang mga Pilipino. Totoo ba yon? Tanong niya habang tumatawa. Nasa tao lang siguro yan, mapagkumbabang sagot ni Miguel. Subukan kaya natin? Isang bote ng emperador? Ubusin mo. Itinuro ni Jason ang isang bote ng brandy. Sa sandaling iyon, nag-alala ako, ngunit kumpiyansang ngumiti si Miguel. Walang kahirap-hirap niyang inubos ang isang bote, at pagkatapos noon ay hindi man lang nagpakita ng kalasingan. Sa kabilang banda,
Si Jason ay hindi pa nakakalahati ng bote ay namumula na. Ang ibang mga kaibigan ko ay manghang-mangha na nakatingin kay Miguel. Wow, ang galing mo. Paano mo nagagawa yan? Tanong ni Mike. May kultura kasi ng inuman sa opisina sa Pilipinas. Kaya sanay na mula bata, sagot ni Miguel habang tumatawa. Ang gabing iyon ay naging mas masaya pa sa aking inaasahan. Natural na naging sentro ng usapan si Miguel. Nagbahagi siya tungkol sa kultura ng Pilipinas at nagkaroon sila ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Ang kanyang kalmado, ngunit may halong katatawanang paraan ng pagsasalita ay nakaakit sa lahat. Sa sumunod na weekend, nagyaya ulit ang mga kaibigan ko. Sa pagkakataong ito, sa isang firing range daw kami pupunta. Bilang mga sundalong Amerikano, sanay kami sa ganitong aktibidad, ngunit naisip kong baka ito ang unang beses para kay Miguel. Ngunit taliwas sa aking pag-aalala, nagpakita si Miguel ng pambihirang galing sa pagbaril. Alam nyo na, hindi raw tunay na lalaking Pilipino kapag hindi marunong humawak ng baril, simpleng paliwanag niya. Nakalimutan ko, dati pala siyang nasa Armed Forces of the Philippines. Nalaman ko na miyembro pala siya ng Special Forces noon. Sa resulta ng pagbaril, mas mataas pa ang kanyang score kaysa kay Jason at sa karamihan ng mga kaibigan ko. Ang kanyang konsentrasyon at matatag na postura ay kahanga-hanga. Wow, ang galing talaga ng boyfriend mo. Pwede na sa military natin, sinserong sabi ni Mike. Habang naririnig ko iyon, lumaki ang puso ko sa pagmamalaki. Masaya akong makita na ang mga kaibigan kong dati ay minamaliit siya ay ngayon ay kinikilala at nirerespeto na siya. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang damdamin ang sumibol. Tila masyado nang nagugustuhan ng mga kaibigan ko si Miguel. Sa ikatlong linggo, sabay-sabay kaming umakyat ng bundok. Gusto raw maranasan ng mga kaibigan kong Amerikano ang ganda ng mga bundok sa Pilipinas, kaya si Miguel ang nagrekomenda ng angkop na ruta. Natural niyang ginampanan ang pagiging leader, nanguna sa daan, at pinalakas ang loob ng mga napapagod na kasama hanggang sa marating namin ang tuktok. Habang kumakain ng baon at nagpapahinga sa tuktok, biglang nagtanong si Jessica, Miguel, pwede mo ba kaming ipakilala sa mga kaibigan mo? Gusto ko ring magkaroon ng Pilipinong boyfriend na tulad mo, pabiro niyang sabi. Sa sinabi niyang iyon, bigla akong nakaramdam ng selos. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng kumpiyansa. Isang kumpirmasyon na tama ang aking pinili. Ngumiti lang si Miguel at sumagot, sige, ipakikilala ko kayo sa mga mababait kong kaibigan. Noong gabing iyon, pauwi, tinanong ko si Miguel. Anong masasabi mo sa mga kaibigan ko? Maingat kong tanong. Mabubuting tao sila. Medyo mailap noong una, pero naramdaman kong sincero naman sila. Tapat niyang sagot. Masaya ako na kinilala ka na nila, lalo na't dati ay minamaliit nila ang mga Pilipino, pag-amin ko. Sandaling nag-isip si Miguel bago sumagot. Sa totoo lang, ang mahalaga ay hindi ang pagkilala nila, kundi ang puso mo. Kung masaya ka, sapat na yon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tila may sumiklab sa aking dibdib. Ang lahat ng pag-aalinlangan ko ay biglang naglaho. Bigla akong huminto at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Miguel. Miguel, will you marry me? Biglaan kong pag-aalok ng kasal. Nagulat si Miguel at napatitig sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at sumagot siya. Yes, of course. Isang simple ngunit tiyak na sagot. Pagkatapos ng proposal, sinimulan na namin ang paghahanda sa kasal. Ngunit may ilang praktikal na problema. 6 na buwan na lang ang natitira bago ako umuwi, at kailangan naming magpasya kung saan kami titira pagkatapos ng kasal. May matatag na trabaho si Miguel sa Pilipinas, habang ako naman ay isang sundalong Amerikano. Pagkatapos ng maraming usapan, nakabuo kami ng desisyon. Ako ang magre-retire sa serbisyo at magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Isa itong malaking pagbabago para sa akin, ngunit naniniwala akong magiging masaya ako kahit saan basta't kasama ko si Miguel. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang makilala ang aming mga magulang. Una naming pinuntahan ang mga magulang ni Miguel. Sobrang kaba ko noong una, ngunit mas naging mainit pa ang kanilang pagtanggap kaysa sa inaasahan ko. Madalas kang ikuwento ng anak namin, sabi ng nanay ni Miguel.
Isang perpektong mandirigma daw. Nalaman ko na tapat na ikinuwento ni Miguel sa kanyang mga magulang ang lahat. Mula sa insidente ng kagat ng ahas, mas pinahalagahan ng kanyang mga magulang ang taos-pusong pagmamahal ko sa kanilang anak kaysa sa katotohanang isa akong sundalong Amerikano. Medyo matigas ang ulo ng anak namin. Kaya mo ba? Sabi ng tatay ni Miguel habang hawak ang aking kamay. Habang nagsasalo-salo kami sa hapunan, naramdaman kong tinanggap na nila ako bilang parte ng pamilya. Ang dahilan pala kung bakit magaling mag-Ingles si Miguel ay dahil dati, may negosyo ang kanyang ama malapit sa isang base militar ng Amerika. Masaya siyang ikinuwento ang mga alaala niya noong panahong iyon. Iba ang kultura ng pamilya dito kumpara sa Amerika, ngunit naramdaman ko ang malalim na pagmamahalan sa loob nito. Sunod na naming kikilalanin ang aking mga magulang. Kasabay ng aking pag-uwi, bibisita sa Amerika si Miguel kasama ang kanyang mga magulang. Ito ang pinakakinakabahan ko. Hindi ko alam kung matatanggap ng aking mga magulang ang isang dayuhang manugang. Ngunit si Miguel ay kalmado pa ring hinarap ang sitwasyon. Bago makipagkita sa aking mga magulang, nag-aral siya tungkol sa kultura at kaugalian sa Amerika at lalo pang pinagbuti ang kanyang Ingles. Inalam pa niya ang hilig ng aking ama sa pangingisda. Nang dumating kami sa Amerika, sinalubong kami ng aking mga magulang sa airport. Magalang na bumati si Miguel at inabot ang mga inihanda niyang regalo. Noong una, may pag-iingat ang aking ama, ngunit dahil sa sinserong pakikitungo ni Miguel, unti-unti siyang napalapit dito. Maraming salamat, sabi ng aking ama kay Miguel. Wala po iyon. Sa katunayan, si Rachel po ang nagpabago ng buhay ko. Buong pusong sagot ni Miguel. Sa loob ng 2 linggong pananatili sa Amerika, nagkaroon ng malalim na ugnayan ang aming mga pamilya, lalo na si Miguel at ang aking ama, na madalas magkasamang mangingisda at mag-usap. Bagamat may pagkakaiba sa kultura, ang respeto at pag-unawa sa isa't isa ang pumuno sa agwat na iyon. Sa huling araw ng kanilang pananatili, nagkaroon kami ng isang simpleng engagement party kasama ang buong pamilya. Ito ang sandali kung saan nagsanib ang dalawang kultura at nabuo ang isang bagong pamilya. Umiiyak na hinawakan ng aking ina ang kamay ng ina ni Miguel. Bagamat hindi sila nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan ang kanilang mga puso. At ganoon nga, tinapos ko ang proseso ng aking pagreretiro at bumalik sa Pilipinas kasama si Miguel. Pagkatapos ng isang simpleng kasal sa Amerika, nagkaroon din kami ng isang masayang kasalan sa Pilipinas, kung saan inimbitahan namin ang mga kaibigan ni Miguel at ang mga dati kong kasamahan sa base. Ito na ang tunay na simula, bulong sa akin ni Miguel noong gabi ng aming kasal. Oo, ang simula ng ating bagong paglalakbay. Masaya kong sagot, at sa gayon, tinalikuran ko ang pagiging sundalo at sinimulan ang bagong buhay sa Pilipinas. Alam kong hindi magiging madali ang daan sa hinaharap, ngunit kasama si Miguel, naniniwala akong malalampasan namin ang anumang hamon. Ang aking bagong simula sa Pilipinas ay nagdala ng mas maraming pagbabago kaysa sa inaasahan ko. Sanay sa regular na buhay at malinaw na utos sa militar, bigla akong nawalan ng trabaho at hindi alam kung ano ang gagawin sa buong araw. Sa mga unang buwan ng aming pagsasama, ginugol ko ang oras sa apartment ni Miguel sa pag-aasikaso ng bahay. Habang naglilinis, naglalaba, at nagluluto, mayroon pa ring kulang. Rachel, kung may gusto kang gawin, gawin mo. Ang mahalaga ay masaya ka, sabi ni Miguel isang gabi pag-uwi niya. Dahil sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng lakas ng loob na subukan ang Pilates na matagal ko nang kinahihiligan noong nasa militar pa ako. Naghahanap ako ng isang Pilates studio malapit sa amin at nag-enroll. Noong una, nahirapan akong sumunod sa klase na itinuturo sa Tagalog, ngunit dahil sa aking athletic ability, mabilis kong natutunan ang mga galaw. Napakaganda ng iyong body awareness. Bakit hindi mo subukang kumuha ng instructor's license? Mungkahi ng may-ari ng studio pagkatapos ng isang buwan. Dahil sa sinabi niya, tila isang maliit na apoy ang nagsindi sa aking puso. Ito na kaya ang landas na hinahanap ko, naisip ko. At nag-enroll ako sa instructor's course. Mas mahirap ang training kaysa sa inaasahan ko. Hindi sa pisikal na aspeto, kundi sa pag-aaral ng mga terminolohiya sa anatomy
at mga prinsipyo ng Pilates sa wikang Filipino. Gabi-gabi, tinutulungan ako ni Miguel na mag-aral at magsaulo ng mga salita. Gumagaling na ang bigkas mo, pagpapalakas loob ni Miguel. Pagkatapos ng 6 na buwang training, kumuha ako ng certification exam. Espesyal na inihanda sa Ingles ang written exam para sa akin at perpekto kong naisagawa ang practical exam. Noong araw na natanggap ko ang resulta na pumasa ako, nagdiwang kami ni Miguel. Ngayon, hindi na ako si Sergeant Stone ng US Military, kundi si Rachel Reyes, isang Pilates instructor. Sa unang klase ko, sobrang kaba ko. Dahil hindi pa ako gaanong bihasa sa Tagalog, ang mga simpleng utos ay sa Tagalog at ang mga detalyadong paliwanag ay sa Ingles. Taliwas sa inaasahan ko, maganda ang naging reaksyon ng mga estudyante. Bago at exciting ang may dayuhang guro. Maganda rin kasi natututo kami ng mga Pilates terms sa Ingles, sabi ng isang estudyante pagkatapos ng klase. Unti-unti, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa pagtuturo at lalo pang humusay ang aking Tagalog. Pagkalipas ng 1 taon, binuksan ko ang sarili kong klase na tinawag kong Rachel's Military Pilates. Ginamit ko ang aking karanasan sa militar para bumuo ng isang Pilates program na nakatuon sa pagpapalakas ng katawan. Dahil ang Pilates ay orihinal na nilikha para sa rehabilitasyon ng mga sundalo, lalo itong sumikat. Kumalat ang balita at dumami ang aking mga estudyante, lalo na sa mga batang propesyonal na naghahanap ng high-intensity workout. At ganoon nabuo ang aking pagkakakilanlan bilang isang Pilates instructor. Naging mas komportable na rin ang aking buhay sa Pilipinas. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan na naramdaman ko noong nasa militar pa ako ay nawala na at napalitan ito ng pagmamahal sa kultura at mga tao ng bansang ito. Naging malapit din ako sa pamilya ni Miguel at naging normal na sa amin ang kumain sa bahay ng aking mga biyenan tuwing weekend. Sa 3 taon ng aming kasal, nagpasya kaming magkaanak. Mas mabilis dumating ang pagbubuntis kaysa sa inaasahan namin. Noong araw na nalaman namin ang balita, lumuluha si Miguel habang hinahaplos ang aking tiyan. Sana maging kamukha mo ang anak natin, bulong niya. Hindi. Dapat sa'yo, para maging kasing bait at kasing lakas mo, sagot ko. Habang buntis ako, binawasan ko ang aking mga klase sa Pilates, ngunit hindi ko ito tuluyang itinigil. Sa halip, nagbukas ako ng bagong klase para sa mga buntis. Dahil sa sarili kong karanasan sa pagbabago ng katawan, mas naging praktikal ang tulong na naibibigay ko. Habang papalapit ang aking panganganak, lumaki rin ang aking kaba. Ang manganak sa Pilipinas sa halip na sa Amerika, at bilang isang dayuhan, ay nakakatakot. Ngunit dahil sa buong suporta ni Miguel at ng aking biyenan, napalakas ko ang aking loob. Huwag kang mag-alala, lagi akong nasa tabi mo. Pangako ni Miguel. Noong tagsibol ng 2021, isinilang ang aming anak na si June. Pagkatapos ng 10 oras na labor, nang yakapin ko ang malusog na sanggol, tila natunaw ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Kamukha ni June ang aking mga mata at ang ilong ni Miguel isang perpektong pagsasama ng Pilipino at Amerikano. Kamukha ng mga mata mo, napakaganda, sabi ni Miguel na puno ng emosyon. Sa panahon ng aking postpartum, inalagaan ako ng aking biyenan na parang tunay na ina. Naranasan ko ang Filipino style ng postpartum care na hindi ko mararanasan sa Amerika at natutunan ko ang isa pang aspeto ng kulturang Pilipino. Araw-araw, naghahanda siya ng masustansyang lugaw at tumutulong sa pag-aalaga ng sanggol. Naantig ako sa pagmamahal ng aking biyenan. Ma, maraming salamat po talaga. Kung ako lang mag-isa, hindi ko po kayang magpagaling ng ganito kabilis. Taos-puso kong pasasalamat. Ano ka ba, anak na kita? Kaya, natural lang yan. Malambing na sagot niya. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik ako sa pagtuturo ng Pilates. Sa pagkakataong ito, nagsimula ako ng bagong programang Postpartum Recovery Pilates. Ang klase na ito, na base sa aking sariling karanasan, ay tinangkilik ng maraming ina. 1 taon matapos manganak, naging balanse na ang aking trabaho at pag-aalaga ng anak. Sa umaga, kasama ko ang aking anak. Sa hapon ay nagtuturo at sa gabi ay oras para sa pamilya. Habang bumabalik sa normal ang aming buhay, isang di inaasahang bisita ang dumating sina Jason, Mike
at Jessica, mga dati kong kasamahan sa militar. Si Jason ay nagtatrabaho na sa isang kumpanya sa Pilipinas, si Mike ay nagbabakasyon, at si Jessica ay patuloy pa rin sa kanyang relasyon sa kanyang Pilipinong boyfriend. Wow, Rachel, ang ganda ng bahay mo. Mukhang bagay na bagay sa'yo ang buhay dito sa Pilipinas, masayang sabi ni Jessica. Sa isang maliit na salo-salo sa aming bahay, sinabi nilang doon nila naramdaman ang pagbabago sa aking buhay. Nagulat sila na ang dating matapang at palaban na ako ay ngayon ay isang malumanay na Pilates instructor at isang ina. Sa totoo lang, noong sinabi mong mananatili ka sa Pilipinas, nag-alala kaming lahat. Pero ngayon, mukha ka talagang masaya, sinserong sabi ni Jason. Nang pumasok si Miguel na karga si June, napunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Humanga pa rin sila sa kalmado at kagalang-galang na anyo ni Miguel, at walang tigil sa pagsasabing ang cute ni June. Baka naman may single pa kayong kaibigan diyan? Pabirong tanong ni Jessica. Ngumiti si Miguel at sumagot. Sa totoo lang, may ilang kaibigan ako sa opisina na single pa. Mababait silang lahat. Talaga? Pwede mo ba kaming ipakilala? Nagningning ang mga mata ni Jessica. Habang pinapanood ko ang usapang iyon, natawa ako dahil tila tuluyan ng bumaliktad ang mundo. Dati, ang mga sundalong Amerikano ang nang-iinsulto sa mga Pilipinong lalaki. Ngunit ngayon, sila na ang nagpapakita ng interes. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula silang magseryoso. Sa totoo lang, kaming lahat ay humanga sa tapang mo, sabi ni Jason. Ang iwanan ang nakasanayan at magsimula ng bagong buhay ay hindi madali. Idinagdag ni Mike, naramdaman ko rin na kailangan ko ng pagbabago. Kaya pagkatapos kong mag-retire, bumalik ako rito sa Pilipinas. Dahil sa tapang na ipinakita mo, naantig ako sa kanilang mga sinabi, ngunit mapagkumbaba akong sumagot. Hindi ito tapang, kundi pag-ibig. Naisip ko na kaya kong pumunta kahit saan basta't kasama ko si Miguel. Bago sila umalis, tahimik na hinawakan ni Jessica ang aking kamay. Rachel, maraming salamat talaga. Ikaw ang nagpabago ng aming pananaw sa mga Pilipinong lalaki. Ngayon, mas bukas na ang isip ko sa pagkilala sa ibang tao. Noong gabing iyon, habang nakahiga kami ni Miguel sa kama, nag-usap kami. Mukhang gustong-gusto ka talaga ng mga kasama ko. Lalo na si Jessica. Interesado sa mga kaibigan mo. Ngumiti si Miguel at sumagot. Kaya nga nag-ayos ako ng isang get-together kasama ang mga kaibigan ko sa opisina ngayong weekend. Marami pa sa kanila ang hindi pa nakakahanap ng partner. Nakakatuwa naman. Nagiging matchmaker ka na pala. Pabiro kong sabi. Gusto ko lang na mas marami pang tao ang maging masaya, tulad natin. Sinserong sabi ni Miguel, na nagpainit sa aking puso. Sa ika-5 anibersaryo ng aming kasal, nagkaroon kami ng isang maliit na pagdiriwang. Dumating ang aming pamilya mula sa Amerika, mga kaibigan sa Pilipinas, at mga dati kong kasamahan na ngayon ay naninirahan na rin dito. Bilang sorpresa, binigyan ako ni Miguel ng isang kwintas na may nakaukit na pangalan ng bundok kung saan kami unang nagkita. Kung hindi mo hinubad ang pantalon ko noon, wala na siguro ako ngayon, sabi ko habang tumatawa, ngunit may luha sa aking mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay at sumagot. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Iniligtas natin ang isa't isa. Habang tinitingnan ko ang mga taong nagtipon, nakita ko kung paano nag-ugnay-ugnay ang aming mga landas. Ang mga dati kong kasamahan sa militar ay nagsisimula na rin ng bagong buhay sa Pilipinas, at ilan sa kanila ay nakahanap na ng Pilipinong partner na lumilikha ng panibagong pagsasanib ng kultura. Bawat isa ay lumilikha ng kani-kanilang kuwento. Bago matulog noong gabing iyon, binalikan ko ang nakaraang 5 taon, kung paano binago ng mga bundok ng Pilipinas ang aking kayabangan at ginawa itong pagpapakumbaba at pag-ibig. At sa prosesong iyon, kung gaano karaming buhay din ang nagbago, ngayon, ang Pilipinas na ang aking tunay na tahanan. Ang pagmamahalan namin ni Miguel ay lalo pang lumalim, at ang pasasalamat na naramdaman ko noong araw na iyon ay nananatiling buhay sa aking puso.